Sa mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan, makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga po muli sa ating pong lahat mga kapatid sa Panginoon. Pinagpala. Araw ng Martes, tayo po ay magpasalamat sa Panginoong Diyos. Ayan, good morning po sa ating pong lahat dyan mga kapatid sa Panginoon. Nasabihin po natin kaagad, I am blessed. Pinagpala ako ng Panginoong Diyos at ang banal na Espiritu Santo ay patuloy na dumadali po sa atin. Good morning, Ate Jessica Rigdao. Good morning po sa inyo pong lahat dyan mga kapatid. Kay Sir Ana Daisy Castillo mula sa Burgos, Lupao, Nueva Ecija. Kay Ate Lorna ng San Francisco. Hallelujah, good morning po sa ating lahat. Pinagpala po tayo ngayong umaga. Salubungin po natin ang banal na Espiritu. Hallelujah, glory to God. Kay Sister Grace Librel, Pastor Grace, kay Sister Bernadette at sa iba pa natin mga kapatid yan, kay Sister Nelly sa Pigao. Ayan, good morning po sa ating pong lahat yan. Pinagpala ang araw na ito ng Martes. Uy, good morning kay Sister Divina Vicente ng Barangay Burgos. At siyempre, of course, sa ating pong masugid na advisor kay Pastor Abraham. Magandang umaga po kay Ate Roxanne Nalimurong, kay Ate Melanie Olate ng Barangay Paramanga, kay Brother Ocho, kay Brother Sam ng San Francisco. Naku, pinagpala po umaga to. Salubungin po kaagad natin. Welcome, Holy Spirit sa buhay po natin mga kapatid sa Panginoon. At of course, si Brother Alvin Tisagon ng General Trias, Cavite. Good morning, hallelujah. Siya'y nakikinig sa atin, tayo ay kanyang mahal, dahil siya ay tapat at banal. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo. Ayan, nagkakaroon po ng technicalities eh. But anyway, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa Panginoon. Good morning po kay Ate Carol ng Muñoz, Nueva Ecija. Tinig na mula sa Diyos. Kay Pastor Maria Asuncion Chongson, magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan sa pinagpala ng Panginoon. We are blessed mga kapatid sa Panginoon. We are blessed, hallelujah, glory to God. Kay Brother Danny sa Pigao at kay Sister Sandra Yamaguchi at kay Sister Renalyn Nolasco ng Maribeles, Bataan. Good morning po. Kay Nanay Dorina, pinagpala. Ako, matindi po pag-uusapan po natin ngayon. Excited po tayo sa Panginoon Diyos. Welcome, Pastor Amir na Masiklat ng Concepcion Tarlac at kay siyempre sa mga taga-subaybay po natin mula sa Canada kay Sister Lenny Soto. Magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan. Hallelujah. Tinig sa itaas. Sa itaas, pagtawag niya. Ayan, good morning kay Sister Mariana Nathan ng Barangay Tabulac, San Jose City, Nueva Ecija. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong Okay, purihin po ang Panginoon Diyos dyan. Good morning everyone. Kila Pastor Ginaline Agustin, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kila Sister Mariel Garandang, magandang umaga. Pinagpala, let us welcome the Holy Spirit, the presence of the Almighty God sa ating pong mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. I'm so excited. Napakaganda ng umaga sa pagsikat pa lang ng bukang liwayway. Punong-puno na po ng pag-asa, mga kapatid sa Panginoon. Sumisikat pa lang ang araw ay daman-daman na ang pagkilos ng Diyos, ng banal na Espiritu. Salubungin natin ang banal na Espiritu at kay Sister Jocelyn Agustin. Good morning po sa Agustin family, sa Pigao family. Puro family na lang ang pag-usapan natin dito. Ay grabe. Kay Sister Marilu Ramos, magandang umaga. tinig na mula sa Diyos. Sa itaas, magtawag niya ang Hallelujah. Matindi to, matindi.
Matindi itong umagang ito. Lagi kong sinasabi at dinideklara sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na napakatindi ng ginagawa ng Panginoon. Araw-araw may bagong ginagawa ang Panginoon. Good morning, Ate Pinky Torralba ng Barangay Santo Niño, San Jose, Nueva Ecija. At kay Sister Elizabeth Maled mula sa Nay, Cavite, good morning po. At kay Sister, kay Doktora Joseph Pascual, good morning. Simula ng Kay Nanay Sinaida Domingo, good morning po sa inyo lahat. Kumusta po kayo dyan? Nako, hallelujah. Ngumiti naman tayo mga kapatid. Ngiti tayo, ngiti. alamatan siya. Mayroon mang suliran, dapat lang alalahanin. Huwag po tayo sumimangot, ngumiti po tayo, no? Salubungin natin ang magandang atmosphere ng Banal na Espiritu Santo, ang presensya ng Diyos, na siya pong nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon po sa mga buhay po natin. The glory of God is risen. Ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Hallelujah. Halos hindi ko po masabay-sabay mabati po kayong lahat. Pasensya po kung hindi ko po mabanggitan yung pangalan. Ang bilis ng mga pagdaan ng mga pangalan. Okay, yung makita ko na lang po kay Brother Arnold Romero. Magandang umaga. At sa ilang sandali tayo po yung magsisimula na po manalangin. Na-excite po ako dito po sa pag-uusapan po natin doon sa mensahe ng Diyos na ipinagkaloob po sa atin ngayong araw ng Martes, mga kapatid sa Panginoon. Ibang klase. Kayang-kaya niyang wakasan. Ay nako, ibang klase pagkambanal na espiritu po ang humipo po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Tayo ay kanya. Good morning, Ate Telma, Manang Barangay Agupalo. Nako, salamat po sa inyo pong masisipag na taga-subaybay po ng programa po natin Tinig sa Itaas, mga kapatid sa Panginoon. At pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso. Nakakatuwa po kasi ang Diyos. Araw-araw ako po'y natutuwa. Natutuwa po ako sa ginagawa po ng Panginoon sa ating po mga buhay. At siyempre yung mga nakakaranas na po ng mga pasagutan ng panalangin. Hallelujah. Itong umagang ito, gagarantihan ko po kayo. Mamimiss po ito ng iba, pero gagarantihan ko po kayo doon sa mga makakapanood at manonood pa, no? Yung mga late viewers po natin, mga kapatid. Ito pong araw na ito ay pinagpala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Asang tanging mong gawin Okay, silang sandali tayo po'y mananalangin. mula sa Diyos. Kagabi nanonood po ako ng mga balita. Dahil sa tunay. Grabe po ang mga nangyayaring unusual news, mga hindi po inaasahan. Ang disyerto ay binabaha at iba't ibang panig ng mundo ay binabahanan ng tubig. Biglang nagpaalala sa akin ng Panginoon, anak, huwag kang maglala, hindi ko gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ito'y naipangako. Subalit ito pong nangyayari sa ating mundo ay isang mga paalaala at babala ng Panginoon, ang mga unusual na nasulat sa aklat ng Mateo 24. Ay naroon po ang lahat ng klase ng babala, mga sakuna at balita. Makakarinig tayo ng mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. At nagaganap na po ang mga hula, mga propesiya, mga palatandaan na ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik anumang araw, anumang oras. Kaya po tayo ay pinaghahanda ng Panginoon. Kaya ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay isa pong pag-aaral. Hallelujah. At kagabi ay pinagmasdan ko po ang mga balitang ito at pinanonood ko. Talaga pong nakakapangilabot na po ang nangyayari sa buong mundo. Marami pa rin Pilipino ay relax na relax. Hallelujah. Dapat po tayo ay magsipaghanda anumang oras, anumang araw. Salitang buhay. Hallelujah, glory to God. Purihin po ang Panginoon Diyos. At lalo na po yung mga Kristiyano pong inuusig po sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na po sa Pakistan. Yung nangyayari po doon na winawasak mga Kristyanismo, pinapatay po yung mga tao. Doon po sa mga bansang talaga pong mahigpit ang pag-uusig. At yung mga dilubyo pong mga nangyayari, ano po? Hallelujah, glory to God. At yung mga salot na dumarating sa ibang bansa na hindi pa natin nararanasan, salamat sa Panginoon at ang bansang Pilipinas ay kanyang iniingatan. Kaya po tayo po ay manalangin at tayo po ay magpatuloy po. Hallelujah. Magpatuloy po tayong magtiwala sa Panginoon at dumalangin po tayo ngayong umaga. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Muli na naman mo kaming ibinangon sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Nagpapasalamat po kami sa kalakasan at pag-iingat na inyo pong ginawa sa buong magdamag, Panginoon, sa mga nakalipas na araw. Marami pong salamat. To God be the highest glory. Hallelujah. At puspusin kami ng iyong Banal na Espiritu. Ang kagalakan ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Ang kalakasan ay sa inyo nagmumula. Ang hanging aming nilalangha, Panginoon. Mga pagkain namin
aming natitikman ay nagmula po sa inyo at dapat namin pong itong pagpasalamat ang mga trabaho na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na karapat-dapat kang papurihan at bigyan ng karangalan sa iyo pong kabutihan at patuloy po kami nagpapalinis ng iyong banal na dugo sa umagang ito, Panginoong Diyos. Hallelujah. Anuman ang iyong nakikitang kasalanan ay patuloy namin itong inihingi ng kapatawaran, Panginoon, sapagat sa mga lumipas na oras, araw, Panginoon, at panahon ay hindi po naiwasang nagkakaroon po kami ng mga negatibong kaisipan at mga maruming puso, Panginoon, at sa oras na ito, hayaan po ninyo na ito po ay ilapit po namin sa inyo, idulog po namin sa inyo, Panginoon, sa iyo po nga makapangyarihan banal na dugo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang dalangin namin sa banal na Espiritu Santo, kami po ay gabayan at patnubayan at samahan sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang alagayan ng buong mundo, Panginoon, ay nasa panganib, Panginoon, sa kuko ng diablo, Panginoon, sa mga kasamaang lumalaganap. Dumadalangin po kami, O Diyos, na iligtas mo po ang mga taong tumatawag sa iyong banal na pangalan. Ipuin mo, Panginoon, ang puso't damdamin ng marami pang taong makakilala po sa inyo sa pamamagitan ng mga aral mo, Panginoon, na sumasayang papawid sa iba't ibang klase ng programa, Panginoon, ng pangangaral ng salita ng Diyos. I-bless mo po ang lahat ng pastor, Panginoon, mga manggagawang ginagamit mo upang ipahayag ang iyong dakilang pagliligtas sa lahat ng sangkatauhan, Panginoon. Marami pong salamat at dalangin din namin ang aming bansa, Panginoon, ang aming Pangulo, ang aming mga senador, congressman, governor, mayor, mga kapitan, Panginoon, lalo na po ngayon na nalalapit na naman ang barangay election, kami po'y dumadalangin. Ang barangay, Panginoon, na siyang humuhubog ng aming komunidad, Panginoon, ay pangunahan po ninyo, samahan po ninyo kami, Panginoon Diyos, ang mga may trabaho, ang mga opisyalis, Panginoon, ang mga professionals, at ang mga hindi professional, Lord, ay makasumpong ng pagkakilala sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumabay, ang iyong banal na Espiritu ang siyang pumatnubay, ang iyong banal na Espiritu ang siya pong sumama po sa amin, dakilang Diyos na makapangyarihan. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong maghapon na ito. Ang araw na ito ay pinagpala mo, Panginoon, at higit sa lahat, Lord God, sinasaway namin ang gawa ng diablo sa aming mga buhay, sa aming bansa, sa aming hanap buhay, sa aming pamilya. Winawasak namin ng anumang pakana ng mga kasamaan ng diablo na si Satanas sa aming pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ingatan mo po ang bawat isa, samahan po ninyo ang bawat isa, at wag po ninyo kaming pababayaan, Panginoon. Wag mong bibitawan ng iyong makapangyarihang kamay ang mga taong nagtitiwala sa inyo. Samahan niyo po kami hanggang sa kami madatnan ninyong naglilingkod sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Hallelujah. Good morning po sa ating pong lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Pinagpala ang araw na ito. Good morning po kay Sister Rosel Venturina. Ay, magandang umaga po. Hallelujah, glory to God kila Sister, kila Dr. Susan Corpus. Magandang umaga po kay Dr. Josie Pascual. Salamat po ng marami po sa inyo pong mga pakikinig at panonood at pagsubaybay po sa ating pong programang Tinig sa Itaas. Good morning po, Sister Martes Kasugan ng Nay Cavite at kay Aldwin Bisagon ng General Trias Cavite. Pagpapala po ay tanggapin ng bawat mamamayang Pilipino. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa iyo. Dahil sa tunay sa itaas Ayan, magandang umaga pong muli po sa inyo pong lahat yan. Hallelujah. Salamat po, Dr. Nurse Rosel, retired nurse ng San Jose City, Nueva Ecija, kay Sister Rosel Venturino. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Welcome po sa inyo pong panonood at pagsubaybay sa bawat isa po sa atin dyan. Kay Sister Sharon Divina Gracia mula sa Zamboanga City, Mindanao. Marami pong salamat sa mga kapatid po natin dyan nanonood sa Amerika, ang Pinay sa Amerika, ang biyaheng Canada, ang Taiwan kay Sister Edeline Arosena. Magandang umaga po kay Sister Jocelyn Sapigaw ng Oman, ng bansang Oman, at kay Sister Rowena Bakilar ng Dubai, kay Sister kay Sister Rosemary Bakilar ng Kuwait, at sa mga nanonood po sa United Kingdom, Sister Eplida Hinton. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Welcome po. Salamat sa pagdaan, Pastor Andres Ventura ng Cabiao, Nueva Ecija. Good morning po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala po ang araw na ito ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Itaas si Kristo, idambana si Kristo sa puso ng maraming tao at mabigyan ng pag-asa ang marami na sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos.
Papasimulan na po natin ang umaapoy at naglalagablab. Hallelujah. Na salita ng Diyos na makapangyarihan. Victory! Pabungaran na kaagad natin na hindi pa man natin binabasa ang salita ng Diyos, ang bawat isang nananalig at nananampalataya sa Panginoon ay nakakatanggap na po ng mga kasagutan at pananagumpay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buhay, hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Grabe. Ako po excited sa ginagawa ng Diyos. Napakabuti po niyan. Hindi ho sasapat ang mga salitang ating pong pinakakawalan, at pinalilipad sa impapawid. Hallelujah. Glory. Ibang klase talaga ang Diyos. Makapangyarihan po, Hallelujah. Ako po sobrang na-excite dito po sa mensahe po ng Panginoon Diyos ngayon. Kagabi ko pa po ito tinututukan. Kagabi ko pa po binabasa paulit-ulit. Binubulay-bulay po. Napakabuti. Sabi ko nga, Lord, kung ito lang ay matututunan ng maraming mga tao sa buong mundo at maging ng mga mamamayang Pilipino, isang araw makikita po natin na sobrang tagumpay ang mga mananampalataya. Victory! Sobrang tagumpay ang bawat sumusubaybay sa salita ng Panginoon. Victory! At sobrang tagumpay sa lahat ng buhay na ating pong pinagdaraanan, mga kapatid. Kaya wag po tayong tutulog-tulog sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Hindi na po nagbibiro ang panahon. Sa mga nakikita ko pong balita, kabi-kabila po ang pambalita ng kung ano-ano mga dilubyo sa sa iba't ibang bansa. Grabe! Sabi ko nga, Lord, ikaw lang ang pwedeng gumawa nito. Panginoon, ipinapahintulot mo ang lahat ng bagay. Ulitin po natin, all things work together for good to those who love God. May layunin ng Diyos, may purpose ang Panginoon. Bakit nagaganap ang lahat ng ito? God is in control. Ang Diyos lamang po ang may control ng lahat. At bilang mga mananampalataya at bilang mga tagasunod po ni Kristo, mga kapatid sa Panginoon, pag-aaralan po natin to upang hindi tayo magkamali ng mga desisyon sa buhay, upang mapabuti tayo, sapagkat ito naman ang plano ng Diyos, ay yung pong mapabuti tayo at hindi mapasama, at kaya lang napapahamak ang mga tao ay dahil lumalayo sa salita ng Diyos. Kaya wag po tayong ihiwalay. Sa pag-aaral po natin, araw-araw meron pong kayamanang nagmumula sa Panginoon Diyos. Hindi mo man ito nakikita, but by faith, we will live by faith and not by sight. We live not by emotion but by faith. Believe on the Word of God, sapagkat may ginagawa po ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay, medyo manggising po tayo ng mga natutulog pa dyan, yung mga katawang ayaw gumalaw, Mga kapatid sa Panginoon, pagpalain po tayo ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi ito, dinideklara ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, lahat ng mga matyatsyaga dyan na sumusubaybay ng programang ito, I'll tell you in the name of Jesus, you are blessed. Okay, so simulan na po natin, mga kapatid, ang pag-aaral. At na-excite po ako dito. Ako everyday excited. Kaya I feel the presence of God at nararamdaman ko po talaga ang pagkilos po ng Panginoon. Personally, at doon po sa ibang nagbabalita po sa atin, mga kapatid, ng mga nangyayari po sa kanila, sa araw-araw na devotion. Bagamat maraming tawag doon, may mga gawa pa rin talaga ang diablo na hindi po maiwasan. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Ano man ang problema dumaraan, tandaan po natin, we are Victory! tayo po hindi pinababayaan ng Panginoon Diyos at tayo kanyang sinasamahan upang tayo maging Victory! victorious Christian sa araw-araw po ng ating mga buhay. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ating na pong pag-aralan ng napakayaman, makapangyarihan, hindi nagbabagong mga salita ng Diyos na ating pong nararanasan araw-araw. Hallelujah! Okay, so ito na po yung topic po natin. God's way is best. Ang kaparaanan ng Diyos ay best. Pinakang the best. O sige, pagandahin pa natin. God's way is the champion. Tayo po sa pamamaraan po ng Panginoon Diyos, yung pamamaraan ng Panginoon ang pinakang the best. Wala nang ibang the best sa buong mundo, sa buong kalawakan, sa buong kalangitan, kundi yung kaparaanan ng ating Diyos. Kaya palagi po nating, palagi nating namnamin ang init at apoy ng salita ng Diyos. Sabi nga doon sa Old Testament, sa altar, ginagawa ng mga Levites, yung mga saserdote ng Panginoon, lagi nilang pinagniningas ang altar, laging may gatong, at sa panahon natin ngayon, ang gatong na umiiral po sa atin ay yung apoy ng banal na Espiritu Santo upang pag-alabi ng ating mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng anyang banal na salita.
Okay, so umpisa na po natin yung kaparaanan ng Diyos ang pinaka-the best. Hallelujah. At dito maraming matututo po sa atin. Ikaw, ako, tayong lahat ay tinuturuan ng Diyos araw-araw at pinagpala ang araw ng Martes. So bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah. Okay, pahabol na pagbati. Batiin ko lang. Minsan ko lang itong makita. Good morning, kaibigan Pastora G. Orcales ng Buhi, Camarines Sur na ngayon ay nasa Metro Manila. Good morning, kapatid. Okay, mamasahin ko na po sa inyo ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang salita sa buong kalawakan, sa buong kalangitan at sa buong sangkalupaan. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Glory, glory, glory! O, bigyan muna natin ng pasalamat ng Lord. Ako, napakasarap batiyan ng Panginoon ng mga siglang umaga, mga nakangiti, nagagalak ng mga puso, at ito po'y nag-iimbita ng magandang atmosfera ng ating kapaligiran, nag-aanyaya ng mga pagpapala at biyaya na nagbumula sa Diyos. Hallelujah! Nabibitin na ako sa pagsasalita ng salita ng Panginoong Diyos sapagkat masarap pasalamatan ng Diyos na buhay na siyang palaging umaalalay at nagiging tanglaw ng ating mga buhay. Kaya huwag kang bibitaw, kapatid, mga kapatid sa Panginoon na patuloy na nag-aantabay araw-araw dito sa ating pong programang Tinig sa Itaas, na ating pong napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. Araw-araw tayo'y pinagpapala ng salita ng Panginoon. Eto na ang aklat mo ng mga awit, chapter 37, verse 4. Basahin ko po muna sa Tagalog. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Nako, dito marami po tayong magigising dito. Kasama na po tayo. Kasama po ang inyong lingkod dyan. Pag binasa po natin sa English dito, sabi po, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ang mga plano natin. Magtiwala tayo sa Kanya at magaganap ito sa ating mga buhay. Huwag po nating pangungunahan ng Diyos. In short, huwag nating pangunahan ang Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Kung gusto nating mapabuti, kung gusto nating maging successful, kung gusto nating ay makita yung bunga ng ating mga ginagawa, ipagkatiwala po natin ang lahat ng ating lakad. Sabi nga po ng isa inyong Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not in our own understanding. In all our ways, acknowledge Him. Kilalanin natin ang Panginoon Diyos sa lahat ng mga lakad natin. At sigurado, aprobado, garantisado na magiging matagumpay ang ating mga lakad sa Panginoong Diyos na makapangyarihan. Victory! Hallelujah! At ito ang ginagawa ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala po sa Kanya, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga lakad at magtiwala ka sa Kanya, at Siya ay gagawa. Okay, so pag-uusapan na po natin to, himay-himayin na po natin. Hallelujah, maaring sa iba ay parang ordinaryong mga salita na lagi kinukot natin, tandaan po natin, every time we speak the word, we declare the word, there is power in the word of God, there is manifestation in the word of God, sapagkat alam po natin, in the beginning was the word, okay? And the word was with God, and the word was God. And in verse 14 ng John chapter 1, the word became flesh. Meron pong power, merong manifestation, and I pray to God in the name of Jesus na ang lahat ng ating pag-uusapan sa araw na ito ay mangyari sa buhay po natin, mga kapatid. Hatiin po natin sa tatlong salitang ito sa wikang English, yung commit thy way unto the Lord. Ang unang-una po natin pag-aaralan ay yung pong tinatawag na the relinquishment ng salita ng Panginoon. The relinquishment ng ibig sabihin, iwanan natin, hayaan natin, ibigay natin, pabayaan natin na ang Diyos ang siyang kumilos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Ito po ang mga pag-uusapan po natin. Number 1, yung commit thy way unto the Lord. Ipagkatiwala mo ang ating mga lakad sa Panginoon. Maiintindihan po natin. Merong mga lakad tayo na minsan hindi natin alam na lakad pala natin at hindi lakad ng Diyos. Kaya maraming disaster ng buhay ng mga tao, maging mga believer ay nagiging disaster ang sistema ng pamumuhay
Bakit? Dahil labas doon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Totoo po yun. At yun po'y naganap na at nagaganap pa. At kahit mga Kristiyano ay lumalabas sa kalooban ng Diyos. Kaya po, disaster po ang nangyayari. May mga Kristiyano, sabi dito, ay pinipilit na kapitan o kumapit sa kanyang mga lakad. Kaya maraming Kristiyano ay walang spiritual victory. Walang spiritual na pananagumpay ang maraming mananampalataya kasi ang pinangahawakan natin minsan, ito'y totoong nagaganap sa realidad ng buhay. Totoo itong nagaganap sa atin na minsan, ito yung pinapagawa ng Panginoong Diyos. Ito yung gusto ng lakaran ng Diyos, pero ang ginagawa natin, sino man sa atin, ginagawa natin, minsan tayo ay humahanap ng ibang daan na siya nating tatahakin at ipipilitan natin na ito'y kalooban ng Diyos. Kaya nga minsan may tinatanong ako, lahat ba ng nagiging plano natin, hakbang, ay talaga bang kalooban ng Panginoon Diyos? Yan ba'y idinulog? Yan ba'y ipinanalangin? Yan ba talaga ay inihingi mo ng gabay sa Panginoon? Sapagkat kung hindi mo yan inihingi ng gabay sa Panginoon, ay natitiyak ko na magkakaroon ka ng kabiguan pagdating ng dulo. O maaaring sa gitna pa lang ng paglalakbay sa mundong ito ay marami ng kabiguan at ito po yung nangyayari po sa iba. Bakit kaya ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit kaya minamalas ako? Ang laki na ng puhunan ko sa negosyong ito pero bakit parang luging-lugi ako? Well, mga kapatid, sa mga ganito pong pagkakataon, meron pong pagkukulang. Marami kasing Kristiyano dito ay ipinipilit yung sariling kalooban. Kaya po tayo napapahamak. Maraming Kristiyano, hindi lang sa noon at magpahanggang ngayon, marami talaga pong nahihirapan pong magtagumpay. Bakit? Minsan kasi ang ginagawa natin, kung ano yung nasa isipan natin. Minsan sa tingin ng tao, ay tama, sabi nga ng Proverbs 16:2, minsan sa ang lakad ng tao, tinitingnan niya, ito'y tama, pero tandaan po natin palagi na ang Diyos po ay nakatingin po sa mga motibo po ng ating mga puso. Kung gusto nating maranasan ang the best, yung the best na sinasabi po dito, kinakailangan po lahat ng ating lakad, lahat yung ating kalooban, yung ating mga gawa, at yung mga direksyon ng ating buhay, ipagkatiwala po natin sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya nga sabi yung commit thy way unto the Lord. Ipagkatiwala natin o kaya iwanan natin sa kamay ng Panginoon Diyos. Kung gusto nating magtagumpay ang lahat ng ating ginagawa, iwanan natin, ibigay natin sa Panginoong Diyos ang lahat. Lahat. Take note, lahat. Huwag na tayong mag-iiwan o magre-reserve ng anumang bagay, mga kapatid, sa Panginoon para tayo po ay mapabuti, mga kapatid ko. Hallelujah. At hayaan po natin na ang Panginoon Diyos po ang siya pong patuloy na gumabay po sa landas ng mga buhay po natin. Hayaan po natin, mga kapatid, hayaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ang siyang maging liwanag ng ating pong mga ginagawa sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah. Glory to Jesus. So tanggapin lamang po natin ang Panginoong Diyos sa buhay po natin. Hayaan natin ang Panginoon ang maging driver ng buhay natin. Hayaan natin ang Panginoon. Kaya nga sabi doon, ipagkatiwala mo o iwanan mo sa Panginoon ang lahat ng mga lakad. Kaya minsan marami po talaga, sa totoo lang, marami pong dispalinghadong desisyon, malalim na Tagalog, dispalinghadong palpak ng mga buhay natin dahil lahat o karamihan ng ginagawa po natin ay hindi po natin na ipagkakaloob sa Panginoon. Kaya minsan maraming bigo, kaya maraming tanong. Minsan, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, bakit kaya hanggang ngayon naghihirap pa rin ako? Bakit kaya ang dami-dami ko namang ginagawa sa church? Ganito, masipag naman akong sumimba. Ay nako, kung masipag ka nga sumimba, taliwas naman ang lakad sa Panginoon, di wala ding mangyayari. Kaya lahat ng bagay, pagkakatiwala po natin sa Panginoon Diyos. Ang paglakad sa Panginoon Diyos ay yung pinararangalan ng Diyos. Kinakailangan we must totally commit our time. Yan, ako, pagka time ho pinag-usapan, matindi po ito, madugo ito, mga kapatid. Ibinibigay ba natin ang lahat ng lakad natin, ang panahon, ang oras ba natin talaga, ipinagkakaloob natin sa Panginoon? Yung ating mga talent, tinitreasure ba natin yung lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Yung time, tinitreasure ba natin, mga kapatid? Ay nako, dito pagka sinabing time, ang dami na namang masusugatan.
So kayo na lamang po ang magbibigay ng conclusion. Pag sinabing time, ibigay mo yung tamang time sa Panginoon, yung panahon mo, yung oras mo, yung talent mo. Nako, marami pong talented na tao, mga kapatid. Sa totoo lamang po, nung nilikha tayo ng Panginoon Diyos, naka-built-in na po sa atin ang talents. Hindi talent, talents. Marami, may mga tao, may mga multiple talents. Pero hindi po natin ibinibigay po sa Panginoon, mga kapatid. Ibigay po natin ito, i-treasure natin. Parangalan natin ng Diyos. Sabi nga, gawin natin, kung lalakad tayo in God's way, kinakailangang nalulugod po ang Diyos. Totally commit our time, our talent, ibigay po natin. Yung iba, ayaw po pag may talent, tumatanggi, baka sabihin daw, abusuhin daw ni pastor. Kapag ka may talent kang mangaral, gamitin mo sa Panginoong Diyos. Kapag may talent kang umawit, gamitin mo para sa Panginoon. Ito po ay pamamaraan ng Diyos. Ibigay mo yung the best at gagawa ang Diyos ng the best sa buhay nating lahat. Tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon at maging ready din tayong tumulong sa mga nangangailangan, sa mga nalulungkot at ibahagi si Kristo sa lahat ng pagkakataon, lahat ng oportunidad para ibahagi ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Ay ipagkatiwala natin sa Panginoon, gawin natin at samantalahin ang oras ng pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos. Pangalawa, o reliance na tinatawag, may tiwala. Trust also in Him. Ito pong verse na ito ay napakaigsi lamang sa aklat ng awit sa English 8:37 verse 5. Commit thy way unto the Lord, and then sabi doon, trust also in Him. Nako, dito na. Ihimay-himayin po natin itong mabuti. Talaga bang may tiwala tayo sa Diyos, mga kapatid ko? Talaga bang may tiwala tayo sa salita ng Panginoon? Minsan, sabi ko nga po sa inyo, sa araw-araw ng buhay na kailangan, sabi doon ng Hebrew, it is impossible to please God without faith. Napaka-imposible nating lumapit sa Panginoon kung wala tayong pananampalataya, kung tayo tatawag sa Panginoon, manampalataya tayo, kung tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag may nababasa tayong mga talata sa Biblia from Genesis to Revelation, lahat po ng ito'y nakapagbibigay ng kalakasan ng loob, lahat ng ito'y nakapagdudulot ng kagalingan, lahat ito'y nakapagdudulot ng pag-asa. The question is this, bakit pag may mga imposibleng bagay, hirap na hirap tayong magtiwala sa salita ng Diyos? Maraming Kristiyano ay nabibigo magbigay ng pagtitiwala at karamihan ay nakadepende sa kanilang lakas, sa kanilang karunungan, pero pagdating ng dulo ay nabibigo, mga kapatid ko sa Panginoon. Marami po dito believe sa sarili. Believe sa sarili pero walang tiwala sa Diyos. Kaya kami gumanda ang buhay dahil ako'y nagsikap. Well, I'm sorry mga kapatid, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Dumating tayo sa mundong ito na wala po tayong dala-dala. Binigyan ka ng kalakasan, galing sa Diyos. Binigyan ka ng talino para maghanap buhay, bumuo ng tahanan, bumuo ng pamilya, nakakagawa ka man ng anumang bagay. Ito po ay galing sa Diyos, mga kapatid. Lahat ito ay galing sa Diyos. Ang salita ng Panginoon ay laging nakasentro sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng gabay, patnubay, liwanag ng ating mga buhay, mga kapatid. Huwag nating ipagmamalaki. Minsan, pag may gustong ipagawa ang Panginoon, iibahin natin ang landas natin. Naalala niyo si Jonas, ang propeta Jonas? Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive, ipangaral mo ang kaligtasan at sabihin mo sa mga tao magsisi ka. Pero anong ginawa ni Jonas? Umiba ng linya, umiba ng landas. Tingnan niyo po ang pinapakitang larawan ng Biblia sa panahon po ni Jonas. Disaster. At dahil naroon siya sa barko, nadamay pa yung mga ibang tao. Ito masakit, ito masakit, mga kapatid. Yung mga taong nadamay dahil sa pag-iwas ni Jonas, dahil ayaw niyang sumunod sa Panginoon, pati yung mga hanap buhay ng iba'y napapahamak dahil sa isang taong ayaw sumunod sa Diyos. Huwag po nating ipagmamalaki na kaya ka nagtatagumpay dahil sa iyo. Huwag mo ipagmamalaki na kaya kayo mayaman, gumaganda ang kabuhayan ay dahil sa iyo. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Tayo po ay kinakailangan lang magtiwala, mga kapatid. Higit pa dyan ang gagawin ng Panginoong Diyos kapag tayo natutong magtiwala. Kahit saan ka pumunta. Okay, mga kapatid meron kang negosyo, pagkatiwala mo sa Diyos. Pabayaan mo sa Diyos, ialay mo sa Diyos.
meron kang sasakyan, ipagkatiwala mo sa Diyos, ipanalangin mo sa Diyos. Yung iba naman, nagtataka po ako, ito real talk na naman tayo mga kapatid, real talk lang. Kapag kayo po ay nagpapadedicate ng mga sasakyan, bahay, negosyo, at nalugi at nawala sa inyo, hindi po kasalanan ng nananalangin. Ito po ay kasalanan ng may katawan. Uulitin ko, minsan marami po akong nakikita, may mga negosyo, pinagpipray, idinededicate, tapos nalugi sa dulo. Tapos sa susunod, magtatayo ng negosyo. Hindi na po ipapadedicate yan. Ang sinisisi pa yata yung nananalangin. Mga kapatid, wala po sa nananalangin ang pagbagsak ng negosyo dahil kung tayo ay salungat doon sa plano ng Panginoong Diyos, talagang malulugi ka. Kung salungat ang damdamin mo, layunin mo, motibo mo, sa layunin ng Diyos, babagsak ka. Kaya nga sabi doon, itiwala mo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos. Pabayaan natin sa Diyos. Ito nangyari po nung Sunday. Sabi ko, sa pagtaas ng bigas, okay lang. Wala tayong dapat problemahin. Ang importante, kung pag tumataas ang bigas, binanggit ko po ito kapon, ngayon dudugsungan ko. Di baling tumaas ang bigas, dapat tumataas din ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Namomroblema tayo sa presyo ng mga bilihin, talagang tumataas mga kapatid. At ang gagawin natin, tapatan din natin, pataasin din natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sapagkat lahat ng solusyon ay meron sa Diyos. Maraming Kristiyano minsan, sa pagdating ng mga sakit karamdaman, yung mga imposible, marami, nagdidepende tayo sa doktor, wala pong masama. Kailangan po din natin ang doktor. Pero pag hindi na po kinakaya ng doktor, magtiwala ka sa Diyos sapagkat si Jesus is the best doctor in the universe. Sa buong kalangitan at sa buong kalupaan, si Jesus is the best doctor. Siya yung magaling na manggagamot. Kaya pag may sakit tayo karamdaman, ano man ang iyong pinagdadaanan, kung magtitiwala sa ang Diyos, ang tao sa Diyos. Kung magtitiwala ang tao sa Diyos, kahit nasa bingit ka ng kamatayan at kaya mo pang tumawag sa Panginoon, kaya mo pang dumalangin at totoong magtitiwala ka, makasusumpong ka ng kagalingan. At pansinin po natin ang kasaysayan ng Bible, magbasa po tayong mabuti. Magbasa po tayong mabuti ng Biblia. Marami po doon, puro nasa alanganin. Yung babaeng dinudugo, yung anak ni Jairo na namatay, pero binuhay ng Panginoon dahil sa pananampalataya, mga kapatid ko. Minsan, gusto nating magtagumpay in our own way, mabibigo po tayo. Minsan, dito po sa larangan po natin, minsan nalalagay po sa alanganin, may mga nagkakaproblema. Tandaan po natin, kung tayo ay may mga problema, hindi natin kayang solusyonan. Tandaan po natin, the best lawyer is Jesus. Hallelujah! At isa sa pinakamasarap pakinggan, siya yung mabuting kaibigan. Kaya dapat matuto po tayo lagi nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos, Jesus is the best doctor, Jesus is the best lawyer, Jesus is the best friend na po pwede natin pagkatiwalaan. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon ng buong pagkatao po natin, soul, body, and spirit. Ibigay po natin sa Panginoon, mga kapatid. Maaari tayong mabigo sa ibang bagay, maaari maubos ang pera mo sa bangko, maaari maubos ang lahat ng mga kabuhayan mo. Pero tandaan po natin, hindi po tayo mabibigo sa pagtitiwala kay Kristo, mga kapatid. God's way is the best way, mga kapatid. Tayo ay kayang tulungan ng Panginoon sa oras ng pangangailangan, handang tumulong ang Diyos, handa tayong palayain sa lahat ng pagkakabilanggo ng mga problema sa buhay, mga kapatid. Hallelujah, glory to Jesus. Ang Diyos po hindi po nagbabago. Lagi ko pong sasabihin sa inyo, hindi po nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Sabi ng talata ng awit, 37 verse 40, at sila'y tinutulungan. Hallelujah!
At pinalalaya ng Panginoon, hallelujah, at kanyang pinalalaya sila mula sa masama at ililigtas sapagkat sila'y nanganganlong sa kanya. Glory to Jesus. Yung mga tao, mananampalataya o sino mang tao na naniniwala, nagtitiwala, nanganganlong sa presensya ng Diyos. Naalala ko tuloy, he that dwelleth in the presence of God, hallelujah, shall abide under the shadow of the Almighty. Matindi ang ginagawa ng Diyos. Lahat ng nagtitiwala sa Kanya, iniingatan niya. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sabi ng Psalms 23. Nandoon ang iba yung pag-iingat ng Diyos sa mga nagtitiwala. Nandoon ang pagliligtas. Nako, maraming kwento sa Bible. Si David, hinarap si Goliath, sobrang tiwala. Yung mga Israelita, nanginginig. May mga sandata pa yung mga sundalo ni Haring Saul. Pero si David, ang gamit lang niya tirador. Pero dahil sa tiwala, sa pangalan ng Panginoon Diyos, nagtagumpay si David, hindi pa hari. Si David. Victory! Ay, grabe. Matuto po tayo. Alam niyo itong talatang ito, itong tatlong bahinati natin sa tatlong wika. Commit your way unto the Lord, then trust also in Him. And, ito yung last, and He shall bring it to pass. The reward. Mayroong reward sa mga nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Sino po ang binibigyan ng gantimpala ng Panginoon, mga kapatid ko? Sige nga po, tingnan natin. Pag-usapan po nating mabuti, ang Diyos ay nagbibigay ng reward doon sa mga taong totally committed to Him. Hallelujah. Na yung pagtitiwala ay lubos na ibinibigay. Lahat ng nagbibigay ng lubos na pagtitiwala sa Diyos ay binibigyan niya ng gantimpala. It shall bring to pass. Mangyayari, magaganap, totoo, sapagkat ang Diyos ay totoo. Jesus is the way, the truth, and the life. Binanggit po ng Bible. At sa Kanya hindi makasusumpong ng kasinungalingan at sa Kanya hindi makasusumpong ng kawalan. Kompleto po ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Ay nako. At ang sabi pa niya dito, ano po yung mga gantimpalang tatanggapin ng mga taong nananatiling nagtitiwala sa Kanya? Grabe tayo dun, sabi niya, magliliwanag ka katulad ng araw, mga kapatid. At isa pang gantimpalang tatanggapin ng mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay tumatanggap ng gantimpala para maging pagpapala sa iba. Kaya pag bine-bless ka ng Lord, share your blessing. At ito'y makakatulong para ma-impluwensyahan ang maraming tao sa mundo. Madala natin sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Ang mga anak ng Diyos ay totoong nakakasumpong ng pagpapala. Ito, at sa totoo lang naman po, wag naman po, bakit kaya bukang bibig ni Pastor Alex yung mga pagpapala? Mga kapatid, kaya nga tayo naglilingkod, kaya tayo sumusunod sa Diyos. Ito po ay favor. Yung mga pagpapalang ito'y favor ng pagsunod natin lahat sa Panginoon Diyos. Ikaw ako ay makasusumpong ng mga reward. Kapag nilakaran natin, nagtiwala tayo, tandaan po natin, God's way is the best way. Ano sabi po ng Bible? Ganito, sa Isaiah 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways is my ways, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking lakad, sabi ng Panginoon. Magkasalungat po yan. Iba ang lakad ng Diyos, iba ang lakad ng tao. Ang lakad ng tao ay papunta sa kapahamakan. Ang lakad ng Diyos papunta sa kaluwalhatian. Kaya nga ang ginawa ng Diyos na magitan si Kristo para yung lakad natin ay mapunta po sa lakad ng Diyos. Yung ating way ay mapunta sa daan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, kaya nga sabi, di po ba, lahat ng tao inaanyayahan tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano dahilan? Ano po dahilan? Hindi lang naman po para gumanda ang ating buhay dito. Unang-una, ang layunin ng Diyos, magkaroon tayo ng eternal life, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan kasama po ng Panginoon Diyos. Kaya po yung kanyang kaparaanan ay pinasabi niya, yung kaparaanan nyo, hindi ko kaparaanan.
For His thoughts is higher than our thoughts. Napakataas po ng kaisipan ng Panginoon at wala pong nakababatid. Ang daan ng Panginoon Diyos, siya lang ang nakakaalam. Hindi natin alam. Pero ang pagkakaiba, yung daan ng tao, alam ng Diyos. Pero yung daan ng Diyos, hindi alam ng tao. Kaya po ipinapaalam. Eto si Kristo ang daan. Makasusumpong tayo ng buhay na walang hanggan. God's way is best. Hindi lamang po para makatanggap ng reward ang mga mananampalataya. Ang isa pong ibibigay ng Panginoon Diyos, hindi lang naman dito. Yung isang the best na ipagkakalob ng Diyos sa mga nananalig, sa mga nananampalataya is eternal life. Ano ba sabi ng Panginoon Diyos sa John chapter 14 verse 2 and 3? Ako'y pupunta doon, hallelujah, ako'y aalis, panandalian, sandali babalik sa langit, upang ipaghanda kayo ng tahanan. In my Father's house are many mansions, babalik ako doon, ipaghanda ko, at pag nakahanda ng lahat, ako'y muling magbabalik. Victory! Yun po ang gagawin ng Panginoon Diyos. Ito po yung plano ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kapag nakita natin yung kaparaanan po ng Diyos, isipin niyo yung main goal ng Lord, yung pinaka-final ng Lord, makasama tayo. Pero hindi po lahat makakasama, mga kapatid. May nakakalungkot na balita. Not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter in the kingdom of God. Hindi po lahat ay makakapasok. Lahat naman po ng tao tumatawag sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok. Sabi ng Mateo chapter 7 verse 21 and 22, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kalangitan o sa kanyang kaharian, kundi yun lamang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, Lord, sabi niya, Father, not my will, let your will be done. So gawin po natin yung kalooban ng Diyos. Lahat, maraming tao nangangarap, naku, pag mamamatay, Diyos ko po, Lord, nawa, dyan ako sa langit. Naku, medyo mahirap po ito. Questionable po ito. Kapag hindi po tayo natutong lumapit sa Panginoon at hindi tayo natutong lumakad sa plano ng Panginoon Diyos at lumabas po tayo sa plano ng Panginoon, hindi ko po alam kung anong tamang salitang pwede ko pong sabihin sa inyo. Maraming disaster na nangyayari kapag po tayo ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Oh no! Kapag tayo ay sumasalungat sa plano ng Diyos, disaster po yan. Oh no! Kaya maraming nagkakasakit sa atin, maraming namamatay ng maaga sa atin kasi salungat po tayo sa lakad natin sa Panginoon Diyos. Oh no! Kaya dapat po tayong lahat ay sumunod sa salita ng Panginoon at isigaw po natin sa Kanya ang salitang. Victory! At tayo matutong magpasalamat. Salamat, tinawag ka ng Panginoon. Salamat, sabi ng Lord, dito ka lumakad. Hindi doon tayo lumakad, mga kapatid. Hallelujah. Pag sinabing Jesus is the way, Jesus is the way. Sabi ng Lord, dito kayo dumaan. O kita ninyo, may itinuturo. Kaya nga, bakit si Abraham ay pinagpala ng Panginoon? Bakit si Abraham ay grabe ang tagumpay? Bakit si Abraham sa buong buhay niya, bagamat meron din siyang pagkakamali, bagamat tinawagan din siyang the father of it, lahat ng tao may error na nabuhay, kahit yung mga great man and woman of God, nagkakaroon ng mga pagkakamali. Pero dahil sumusunod pa rin si Abraham, hindi po binabasyan ng Diyos ang pagkakamali sa buhay. Kasi ang pagkakamali, habang naririto tayo ay maitutuwid sa pangalan ni Kristo, tingnan po natin ang naging tagumpay po ni Amang Abraham. Matindi, hanggang sa kanyang kamatayan, tagumpay si Abraham. Victory! Hanggang sa kanyang pagtanda, tagumpay si Abraham. Victory! Sa kanyang edad na 100, nagkaroon pa ng anak si Abraham. Victory! Hallelujah! Dahil ito ay sa kanyang pagsunod. Dahil sabi ng Diyos, Abraham, umalis ka sa bayan mo at may ituturo akong daan. At makinig ka, ituturo ko at dadaling kita sa tamang lugar kung saan masagana, kung saan ay bumubukal ang milk and honey. At nung sumunod si Abraham, siya ay nakasumpong ng kasaganaan. Sa buhay po natin, marami po tayong pinagdadaanan. Pero sabi ng Lord, commit your way, ipagtiwala natin, ibigay natin, iwanan natin, at pabayaan natin. Ang Diyos ang siyang gumawa sa mga buhay nating mga Kristiyano. At lagi natin siyang pasasalamatan. Wag na wag mong kakalimutan, kapatid, ang pasasalamat. Magtatayo ka ng negosyo. Panginoon, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Hallelujah!
meron kang sasakyan, Panginoon, pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Pag ito'y naglaho sa iyo, hindi kasalanan ng nananalangin. Ito ay mayroon tayong pagkukulang dahil kahit ialay mo ang negosyo mo, kung lilis ka sa plano ng Panginoon, kung lilis tayo sa daan ng Diyos, maglalahong parang bula ang lahat ng ito. Kaya dapat tayong lumakad sa lakad ng Panginoon, mga kapatid. Victory! Doon makasusumpong tayo nito. Victory! Doon makakaramdam tayo. Victory! Doon liligaya tayo, sasaya tayo dahil sa mga Victory! na ito'y pinagkakaloob ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, kapag ka binigay mo sa Panginoon ang mga plano at programa mo, maniwala ka. Victory! Kapag ka binabayaan mo sa kamay ng Diyos, Victory! kung meron kang gagawin, nag-aaral ka, magpapaaral ka ng anak, ipagkatiwala mo sa Diyos, Lord, alam namin ang hirap ng panahon ngayon. Hindi nyo pa ba nararamdaman, mga kapatid? O manhid po tayo, mga kapatid? Malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo sa mga nangyayaring kapaligiran natin, mga kapatid. Hindi na po nagbibiro ang panahon at ang salita ng Diyos ay hindi rin nagbibiro. Kaya habang may lakas pa tayo, matino pa ang ating pag-iisip, mga kapatid sa Panginoon, ipagkatiwala natin ang lahat bago maging huli ang lahat. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay tapat. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay sapat. Kaya nga sabi na, my grace is sufficient for you. Ang aking habag ay sapat na para sa iyo. Kaya magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Hallelujah! Napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo bang sa lahat ng bagay, naalala ko po talaga, marami po kasing kwentong naganap sa buhay po natin. At marami din sa inyo, marami din kwento kapag pinagkatiwala mo sa Diyos, sigurado 100%. Una, walang lugi, mga kapatid. Naalala ko nung nalugi ako sa negosyo. Nalugi din po ako, mga kapatid. Nakaranas din ako ng pagkalugi. Sinubukan kong maghalaman, hindi naman pala yun ang pinagagawa ng Diyos sa akin. Ay naku, nalugi lamang po ako, mga kapatid. 2 beses kong nag-try. Naku, nalugi lang ako, mga kapatid. Tapos na-scam din kami. Sa kagustuhan kong magkaroon ng karagdagang income, naku, na-disgrasya. Sa kagustuhan kong umangat ang buhay kahit papaano, gumawa ako ng sariling kaparaanan, disgrasya. Kaya iniwan ko na po lahat. Kaya nga po humingi ako ng paumanhin doon po sa mga dumalapit sa akin, Pastor, pwede po ba tayo maglagay ng negosyo sa simbahan? Naku, pasensya na po kayo, mga kapatid. Hindi po business center ang simbahan para sa akin, mga kapatid. Ito po'y bahay panalanginan. Kaya marami po sa ating napapahama kahit mga lingkod ng Diyos kasi lumilihis po tayo sa daan ng Panginoon. Ibigay po natin sa Diyos sapagkat God's way is the best way. Ay nako, may mga tao po kasing itinalaga para magnegosyo. Hindi na po ako kasali po doon. Kaya masasabi ko lang, dito na lamang po tayo sa salita ng Panginoon. Ipangaral ang salita ng Diyos. Hikayatin na maraming tao bumalik sa Panginoon sapagkat nalalapit na ang araw ng Panginoon. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, humanda po tayo, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga pangako sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na magsisi manumbalik at isang araw babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa ng Hebrew chapter 10 verse 25, huwag niyong kakaligtaan o yung mga absinero, huwag niyong kakaligtaan ang mga pagdalo na katulad ng ginagawa ng iba sapagkat nalalaman natin, nalalapit na ang araw ng Panginoon. O, paalala uli. O, take note. O, take two. O, Hebrew 10:25. O, pwede niyong basahin. Kaya nga may mga Bible. O, babasahin natin. O, mga kapatid, huwag ninyong kaliligtaan ang mga pagdalo sapagkat ang mga pagdalo at huwag niyong gagayahin ng ginagawa ng iba sapagkat nalalaman natin na nalalapit na ang araw ng Panginoon.
Ay nako, kailan kaya gigising yung mga absinero? Hallelujah. Tayo po ay nasa mga huling kapanahunan, hindi po nagbibiro ang panahon. Dapat po tayong magising sa katotohanan. Nangako po ang Diyos yung kanyang pag-akyat sa langit after His resurrection. Ang pangako niya, I will prepare a place for you. Naghahanda ang Panginoong Diyos ng isang lugar para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sa mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Iyon po ang preparasyon po ng Panginoon. May isang magandang tahanan, buhay na walang hanggan. Dumaan tayo sa daan ng Panginoon. Bakit? Tingnan po ninyo, kahit nahihirapan at alam ng Panginoong Jesucristo na siya maghihirap sa krus, ang sabi niya, Father, let your will be done. O gusto natin magtagumpay sa lahat ng larangan ng ating pong ginagalawan, ipagkatiwala mo sa Panginoon, kapatid, sapagkat sa Diyos ay may tagumpay. Victory! Sa Diyos ay mayroong pananagumpay. Sa Diyos ang mga taong nagtitiwala, mayroong. Victory! Sa mga taong tumatawag sa Panginoon. Victory! Sa mga taong laging dumadalangin. Victory! At higit sa lahat, sa mga taong laging dumarating sa araw ng pananambahan. Victory! Huwag po tayong bibitaw, mga kapatid. At lagi po tayong magpapasalamat sa pagising pa lang po natin sa umaga. At kapag ikaw ay nagtatagumpay sa larangan ng iyong hanap buhay, at makikita po natin sa sabi ng pangako ng Panginoon Diyos, magniningning kang tulad ng araw. Ganyan ang gagawin ng Diyos, ha? Mga kapatid, doon sa mga taong nagtitiwala at pinababayaan ang Diyos, sabi niya, magtiwala ka. Nako, naalala ko si Jairo, di ba? Sinundo ni Jairo ang Panginoong Hesus sapagkat may malubhang karamdaman ng kanyang anak. Mga kapatid, sa aklat ng Marcos, mababasa po natin ito, may malubhang karamdaman ng anak ni Jairo. Pero sa daan pa lang, yung mga marites, yung mga negatibong tao, anong salubong kay Jairo at sa Panginoong Hesus? Ay nako, sabi nung mga tao, wag na po kayong tumuloy. Sabi nung mga tao sa Lord at kay Jairo. Sapagkat ang bata po ay patay na. Yung mga marites, ganyan ang sinasabi. Yung mga negatibo, ganyan ang sinasabi. Huwag ka nang tumuloy. Tandaan po ninyo, kapag kakalooban ng Diyos na ikaw ay magtagumpay, kapag lumalakad ka sa lakad ng Panginoon, siguradong ikaw ay... Victory! Kapag lumalakad ka sa salita ng Panginoon, sigurado. Victory! Anong sabi ng Panginoong Hesus tumingin kay Jairo? Jairo, magtiwala ka! Anang dahil sa matinding pagtitiwala ni Jairo sa Panginoong Jesucristo, nabuhay ang kanyang anak sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Marami pong naghihintay na gantimpala po sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Dito pa lang sa lupa, mararanasan na po natin ang... Victory! Dito pa lamang sa lupa, mararanasan natin ang totoong kagalakan. Yung pong mga natutulog dyan, mga kapatid. Yung mga ayaw pong gumising dyan sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga lumilihis ng daan dyan, mga kapatid, ay dapat pong gumising na sa paglilingkod. Yung ayaw maniwala na si Kristo'y darating, bahala po kayo dyan, mga kapatid. Makiramdam po tayo, maging sensitibo po tayo sa mga kaganapang nagaganap sa buong mundo. Hindi na po ito isang ordinaryong mga kaganapan, mga kapatid ko. Dapat po tayong bumalik sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay. Kung gusto mo maging matagumpay, commit your way to the Lord. Hallelujah. Trust also in the Lord. Ito matindi, and it shall bring to pass, darating, mangyayari, magaganap, totoo at walang mababago sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran is the same yesterday, today, and forever. Ay nako, napakadami pong magandang mangyayari kapag tayo po'y natutong lumakad sa Panginoon, natuto tayong magtiwala sa Panginoon, commit our way to God, commit our way to God. Sabi doon, commit your way to the Lord.
mga kapatid, and it shall bring to pass. Gusto mong tagumpay sa hanap buhay? Sabihin mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Ialay mo sa Panginoon. Kapag inialay, ito yung problema ng iba. Kapag inialay, halimbawa, negosyo. Inialay nga sa Lord ang hanap buhay, ang problema naman, salungat naman yung lakad, wala ding mangyayari, mga kapatid, ginagawang magikero ang Diyos. Tapos may magpapapray pa nga ng mga sasakyan dyan. Pag nawala yung sasakyan, masisisi pa yung pastor. Hindi naman yung pastor ang gumagamit. Kapag nawala yung mga bagay na yan, ibig sabihin, salungat sa lakad ng Panginoon, mga kapatid ko. Kaya dapat tayo, kung lalaan natin, gusto natin maging matagumpay sa lahat ng pagkakataon at sa laos ng oras, ipagkatiwala natin sa Panginoon Diyos po ang lahat ng ito, mga kapatid. Hallelujah! Wala pa pong nabibigo sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, kung nakita ko lang yung future na ganito pala kaganda ang maglingkod sa Panginoon, disinsanay. Disinsanay noong pa ako nagpakatino. Disinsanay noong ko pa ginawa ang mga tama't desisyon sa buhay. Kung nakikita ko lang yung future. Hallelujah. Kaya nga po yung salita ng Diyos ang siyang nagiging gabay. Kasi dito sa salita ng Diyos, ito Bible, hindi cellphone na Bible. Dito makikita natin yung magandang future na naghihintay sa atin sapagkat sinasabi ng Bible, He holds our future. Hawak ng Diyos ang ating kinabukasan. Grabe naman, kaya dapat po lahat ng bagay pagkatiwala sa Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon Diyos sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon. Sa pananampalataya, bawat isang nagtitiwala ay may tagumpay kay Kristo. Sa tuwing ibabandila natin si Kristo at idadambana sa ating mga puso, sigurado ang tagumpay nito, mga kapatid. Kahit pa mag-alay ka ng hanap buhay, kung salungat naman ang laman niyan, naku, maniwala kayo, sa araw maglalaho din yan parang bula. Mayroon mang suliranin, dapat lumakad tayo sa daan ng Diyos, mga kapatid. nagmamahal. Hallelujah, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa umagang ito. Hallelujah. Mula ngayon, hallelujah, lahat ng aming plano ay ibinibigay namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Iaalay namin to, O Diyos, sa iyong makapangyarihang kamay, sa iyong makapangyarihang pangalan. Lahat ng plano namin, simula sa oras na ito, bawat lakad namin, bawat plano namin ay ipagkakatiwala namin sa iyo sapagkat walang tagumpay kung wala si Kristo sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, ng lahat ng mga estudyanteng nag-aaral ay ipagkakatiwala din namin sa iyo. Ang mga trabaho ng mga tatay, mga nanay, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ang anumang mga plano pa namin darating bukas at sa mga darating na araw, Panginoon, ay pagkakatiwala namin sa iyo. Hayaan po ninyo at samahan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng plano, sa lahat ng programa po na inais po namin gawin, O Lord, ay dais naming ipagkatiwala sa iyong makapangyarihang kamay. At banal. Maging ang mga may sakit karamdaman, Panginoon Diyos, wala kaming lunas, pero sa iyong kamay, kapag ito'y pinagkatiwala at pinanghanuwakan at pinaniwalaan, mga kapatid, ito po ay may lunas sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming pong salamat, dakilang Diyos na makapangyarihan na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga po, Diyos, na kung wala ka sa buhay namin, kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Turuan mo kami lumakad sa iyong mga lakad, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Turuan mo kami masundan namin ang bawat hakbang mo, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. At nililinis na namin ng iyong banal dugo ang lahat ng aming daraanan. Magsugo ka ng mga libu-libong anghel sa lahat ng dakong lugar na aming pong pupuntahan. Ingatan mo po kami, Panginoon, hanggang sa kami po ay madatnan ninyong naglilingkod. Hallelujah. Pinananabikan na po ng karamihan ang muli mong pagbabalik, Panginoon. Marami pong salamat. O Diyos, ipinagkakatiwala ko ang araw nito, ang buong maghapon. Hallelujah. Maging ang aming buong bansa. Hallelujah. Lalo na po ngayon nalalapit ang halalang pambarangay, Panginoon. Idinadalangin po namin sa iyo, Diyos, ang kapayapaan. Hallelujah. Hindi pa man nagsisimula sa ibang lugar ay magulo na, Panginoon. Lord, gumitna ka. Lord, ikaw po ang manguna. Hayaan po ninyo, Diyos, ng kapayapaan sa bansang ito'y maranasan ng bawat mamayang Pilipino at magising
Hinihiling po kami na ang bawat tao, bawat Pilipino ay matutong magtiwala sa Diyos. Ang bawat tao ay matutong tumawag sa Diyos. Hallelujah! Lord, ingatan mo kami sa nalalapit na halalan ng buong bansang Pilipinas ay lukuban ng iyong banal na kapangyarihan. Ingatan mo to't hawakan, Panginoon. Huwag mo pong ilalayo ang iyong paningin sa bansang Pilipinas. Hallelujah! Huwag mo po kaming pababayaan mahulog sa kuko ng dyablo, Panginoon, ang maraming mamamayang Pilipino, Panginoon. Dumadalangin po kami sa aming mahal na Pangulo, sa aming mga kongresista, mga senador, Panginoon, sa aming mahal na mayor, mga kagawad, Panginoon, ang aming mga gobernador, hallelujah, sa buong bansa, Panginoon, na namumuno at umahawak. Lord, gisingin mo at makita ang tunay at tamang daan ng Panginoon ay matuwid sa iyong paningin. Marami pong salamat, O God, maging ang aming mayor, Pokoy Salvador, at ang iba pang kagawad, Panginoon, hallelujah, maging sa bawat bayan ng mga namumuno, O God, dakilang Diyos na makapangyarihan, ingatan po ninyo, samahan po ninyo, Panginoon, upang magkaroon ng tunay na kapayapaan ang bawat mamamayang Pilipino. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mampanig na mundo, mga iyong mga anak na nakikinig at nanonood, O Diyos, ay makaranas ng tunay at ganap na pagpapalang nagmumula sa banal na Diyos na buhay. Ito po ang aming dalangin at ipinagkakatiwala po namin ang araw na ito sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat sa mga tao, sa mga pastor na naglilingkod sa iyo, nangangaral ng salita mo, Panginoon. Marami pong salamat. Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa lahat ng karangalan ay sa iyo, Diyos. Lahat ng kapurihan, hallelujah, ay karapat-dapat ibigay sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa patnubay ng banal na Espiritu, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. In the mighty name of Jesus. Amen and Amen. Alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah, magandang umaga po kay Kagawad Susan Corpus na alam ko nang galing ng Metro Manila o nasa Metro Manila pa. Sa itaas, Ang dentista ng bayan, marami pong salamat kay Sister Eplida Hinton ng United Kingdom. sa Diyos. Hallelujah, kay Sister Alexis Agustin. Good morning po sa inyo pong lahat. Pinagpala pong araw na ito. Let us claim that we are blessed by the power of the Holy Spirit. Kay Sister Julie Montes ng Barangay Parang Mangga. Hallelujah, kay Kumaring Nerlin Tanggir ng Balbalungaw, Lopao, Nueva Ecija. Good morning, Kumare. Magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Kay Brother Reggie Ramos, kay Martes Diego. Tumawag ka. Hallelujah, kay Ate Lorna Lambong. Hallelujah, kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. Tayo ay kanyang Glory to God. At sa Soto family, kay Nanay Josephine Soto, kay Tatay Eduardo Soto. Magandang umaga, Pilipinas. taas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo. Welcome po natin po yung mga bago po natin taga-subaybay at tagapakinig po ng mga salita ng Diyos araw-araw po dito, mga kapatid. Gabay. Hallelujah, kay Sister Jovinel Longinos. Hallelujah, glory to God. Magandang araw po sa inyo pong lahat. At siyempre kay Sister Joakay ng San Jose Occidental, Mindoro, maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw sa ating pong nag-uumapoy na salita ng Diyos. Araw-araw natin pinag-aaralan dito po sa ating bayan. Ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Pinagpala ang araw ng Martes. Hallelujah. Magandang araw po. Sa mandako ng mundo, Pilipinas, you are blessed. Sa mga kababayan po natin Pilipino sa iba't ibang dako ng bansa, ng buong mundo, hallelujah. Good morning po sa inyong pong lahat dyan. Saan man kayo naroroon, umaga sa Pilipinas. Yung pong mga nanonood sa Amerika, marami pong salamat po sa inyo doon sa Pilay sa Amerika at saka sa biyaheng Canada. Ang pakinggan. Yung sa mga nanonood po sa Samar, sa Davao, sa General Santos City. Puso mo magpakailanman. Salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy po tayo manalangin sapagkat patuloy pong mayroon pong mga paparating na bagyo sa ating bansa. Salamat po sa Panginoon Diyos at hindi po tayo natutulad sa ibang bansa. Salamat po ng marami. Pinagpala ang araw na ito sa lahat ng magtatrabaho. Ingatan kayo ng Diyos. Sa lahat ng mga may gagawin ngayong araw na ito, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Samahan kayo ng Panginoon Diyos. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula
sa Diyos. Hoy, nagsimula na ang buwan ng September ha. Dahil siya'y tuminig sa itaas. Hoy, kay Brother J. Marcelo, magandang umaga. Salita ang buhay sa puso. Hoy, nako, malapit na naman ang Pasko. Kay Sister Peli Manasan, welcome po. Welcome po doon po sa mga bagong pangalan na akin pong nakikita. Welcome po sa gawain ng Panginoon sa programang Tinig sa Itaas. Bless na bless mo ang araw ng Martes, mga kapatid. Declare mo, angkinin mo, tanggapin mo. Hallelujah, tanggapin po ninyo ang pagpapalang ito ng salita ng Panginoon na patuloy na sumasahing papawid araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa ating programang Tinig sa Itaas. Sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat Meron po kasi tayong mga live viewers mula sa iba't ibang panig ng mundo. kung nagmamahal at kumbaga To God be the highest glory. Ang Diyos po ang maparangalan. Ang Diyos po ang maitaas sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. pakinggan. Magpasalamat po tayo at lumakad po tayo sa daan ng Panginoon. God's way is the best way. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos dahil siya'y tunay. La 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 sapat ang kanyang kabutihan. Ang oras, lampas na naman. Alas 6 at 10 minuto sa bansang Pilipinas ng umaga. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat at banal. Tingig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Good morning, Ate Shirley Arusena at kay Sister Suset Acosta Bravo. Magandang umaga po. Sa itaas ang Paalam na po sa inyo pong lahat, mga kapatid. God bless po, God bless. Ingatan po kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Panginoon. Kay Sister Jessa Suarez, magandang umaga. Kay Brother Reggie, salamat po sa inyo pong lahat dyan na mga nanonood at nakikinig. Araw-araw pinagpala. Kay Brother sa puso mo magpagkailanman. ano to? Kila J. Mark Bautista, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Mong gawing gabay Melanie Olarte ng Barangay Parang Mangga. mula sa Diyos Salamat po sa inyong lahat dyan. Kay Ate Julie Montes. dahil siya'y tunay. Kay Brother Valdez Mirano Santiago ng Palayan City, Nueva Ecija. La 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 Bumabati po sa atin si Sister Eplida Hinton ng United Kingdom. Glory to God. Maraming pong salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay dyan sa United Kingdom. Kumusta po ang ating mga kababayan Pilipino po diyan? Ibahagi po natin ito. Sister Elizabeth Malen, retired principal. Marami pong salamat dyan. pagtawag niya ang pakinggan. At sa mga kababayan po natin sa ibang bansa na nanonood po at nakakapanood po, maraming salamat. Magpapalam na po ang inyong lingkod. God bless po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala ka, kapatid, sa pangalan ni Jesus. Gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. God bless po. Magpapaalam na po ako. God bless. Tanggapin po ninyo ang pag-iingat ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang pakinggan.